Good morning, everyone. For today, our topic is global corporations, and I will be discussing the differences between multinational and transnational corporations, benefits and disadvantages of global corporations, and a brief summary of how Coca-Cola became a global corporation, and the rest of the topic will be discussed by Ms. Bia Sang-an. Now, before we proceed to our main discussion or proper discussion, let us read first the learning objectives. So, at the end of the lesson, students will be able to define global corporation and differentiate between multinational corporations and transnational corporations. Explain the benefits and disadvantages of global corporations and their key characteristics, and analyze the role of global corporations in the economy, governance, and society. Now, let us proceed to our main discussion. So, what is global corporation? Global corporations operates in multiple countries but maintains a headquarters in one country. So, anong ibig sabihin nito? Because global corporation, also known as multinational corporation, it is a company that operates in several countries but has its main headquarters in one specified country. So, ito ay nagsasagawa ng produksyon, marketing, at distribution sa iba't ibang bansa. For example, McDonald's. So, nagsimula siya sa US, ngunit may mga sangay ito sa iba't ibang bansa. So, for example, ang McDonald's is nagsimula naman siya sa US. So, sa US ang main headquarters nila, or dun sinasagawa ang mga desisyon nila, yung mga produksyon nila. Then, another example is Toyota. It is a Japanese company na gumagawa at nagbebenta ng sasakyan sa buong mundo. Gets? And now, let us proceed to the differences between multinational and transnational corporations. Multinational corporation is a company that operates in multiple countries but has a central headquarters in one country. These companies expand their business globally while maintaining strong ties to their home country. So, multinational corporations, gaya ng sinabi ko kanina, it is a company na may operasyon sa maraming bansa, ngunit nananatiling malakas ang ugnayan sa pinanggalingang bansa. So, may punong tanggapan sa isang bansa, at ang estratehiya or the strategy of their business ay karaniwang nakabase sa kultura at ekonomiya ng home country. So, for example nga, isang Toyota. Bagamat ang Toyota ay gumagawa ito ng sasakyan sa iba't ibang bansa, ang headquarters nito ay nasa Japan. Doon sinasagawa yung desisyon nila, yung marketing nila, yung production nila. Yun yung multinational. So, may main place or main headquarters nila. Dito naman sa transnational corporation. Transnational corporation is a company that operates across multiple countries but does not have a single dominant headquarters. Instead, decision-making and business strategies are distributed across different regions. Yung transnational naman corporation ay isang kumpanyang may operasyon sa maraming bansa. Yes, magkatulad sila sa multinational na may operasyon sa iba't ibang bansa. Ngunit, yung transnational corporation ay walang iisang dominanteng punong tanggapan, or wala silang main headquarters. Ang pamamahala at pagpapasya ay nakakalat sa iba't ibang rehiyon. And then, decentralized o hindi nakasentro sa isang bansa, at ang bawat rehiyon ay may sariling pamunuan at desisyon sa negosyo. Nakakalat ito sa iba't ibang bansa, but may kalayaan, or may kalayaan yung
isang rehiyon na gumawa siya ng estratehiya sa produktong yun. Yun yung pinagkaiba ng multinational at transnational corporations. Gets? So, for example of the transnational corporation is the Nestle. Isang Swiss company or galing ito sa Switzerland na kumukuha ng sangkap, gumagawa ng produkto at nagbibenta sa iba at ibang bansa. So, hindi lang ito basta-basta ang multinational corporation ang Nestle. Dahil ang pamumuno, produksyon at desisyon ay hindi lang nakasentro sa Switzerland. Gaya ng sinabi ko, hindi lang ito nakasentro sa Switzerland. Sa halip, ang mga sangay nito sa iba't ibang rehiyon ay may kalayaang gumawa ng desisyon or strategy kung paano nila gawin yun. Batay sa lokal na pangangailangan. So, binabase nila yung strategy nila sa kung ano yung kailangan ng mga or yung pangangailangan ng kanilang target customer or pangangailangan ng batay sa lokal na pangangailangan, ganyan ang sabi. Marami sa mga produkto ng Nestle ang araw-araw nating ginagamit or makikita sa mga tindahan. Ilan sa mga kilalang produkto nito ay gayang Nescafe or kape, Milo, Bear Brand, Maggi or pampalasa at instant noodles, KitKat at Nestle. Excuse me. Then, maaaring gawin ang, for example another example, maaaring sa Nestle, another example sa Nestle, so ito yung Milo. Maaaring gawin ang Milo sa isang pabrika sa Pilipinas kasi nga may kalayaan kasi yung mga ibang rehiyon na gumawa ng kanilang estratehiya. So gagawa sila or magdedesisyon sila sa kanilang may sarili silang pabrika na gumagawa ng kanilang produkto. So, habang ang KitKat naman ay ginagawa sa ibang bansa. Then, kung paano nila gagawin yung Nestle na sa kanilang na based sa kanilang strategy. Kumukuha ang Nestle ng mga kinakailangan sangkap tulad ng gatas, kape, asukal at kakao mula sa iba't ibang bansa. So, ang halimbawa nito ay kinukuha nila ang kakao mula sa Africa. Ang kape naman ay mula sa Latin America. So, wala talagang naka-base, wala talagang main headquarters nito. Then, ang lasa ng Nescafe sa Pilipinas ay maaaring iba kumpara sa lasa nito sa ibang bansa. Depende sa kultura at panlasa ng mga tao. So, may kanya-kanyang liderato ang bawat rehiyon na nagpapatakbo ayon sa lokal na merkado. Hindi lang sumusunod sa direktang utos mula sa punong tanggapan sa Switzerland. Yeah. Yun yung pinagkaiba ng multinational corporation at transnational corporation. Now, let us proceed to the benefits and disadvantages of global corporations. Let us first discuss the benefits. What are the benefits of global corporations? First is a job creation. It provides employment in different countries. So, nagiging benefit siya sa global corporation because ang mga global corporations kasi ay nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. For example, another example is Nestle Philippines. Pabrika sa Pilipinas na gumagawa ng Nestle. So, nagbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, sa mga pabrika, opisina, at logistics. Then, next is economic growth. Increases trade and investment. So, dahil sa pagpasok ng dayuhang negosyo, tumataas ang kita ng bansa mula sa buwis at pamumuhunan. Tinutulungan din nito ang paglago ng iba pang industriya gaya ng transportasyon, construction at serbisyo. So, ang halimbawa nito is ang mga planta ng Toyota sa Santa Rosa, Laguna.
Santa Rosa, Laguna ay hindi lamang nagbibigay trabaho kundi nagpapasok din ng kita sa lokal na pamahalaan. And another example is ang SM Malls. SM Malls na may international tenants tulad ng H&M, ganyan, mga brand ay nagdadala ng mas maraming mamimili at negosyo. Then last, the benefits last is technology and innovation. It introduces new products and business practices worldwide. Ito ay nagdadala ang mga global corporations ng makabagong teknolohiya at kaalaman na hindi pa karaniwan sa bansa. Ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng local industry. So for example, isang Samsung at Apple nagpapakilala ng mga advanced gadgets at smartphones ng mga Pilipino. Then another is Jollibee, natuto at gumamit ng mga sistema sa pamamahala at serbisyo mula sa mga dayuhang negosyo tulad ng Jollibee, McDonald's, ganyan. Then let us proceed to the disadvantages of global corporations. So, first is worker exploitation. Some corporations pay low wages in developing countries. So, sa ilang kaso, mababa ang pasahod at hindi sapat ang benepisyo ng mga manggagawa, lalo na sa mga bansang mahihirap. For example, may mga ulat na ang ilang pabrika na gumagawa ng damit para sa global brands ay nagbibigay ng mababang sahod at mahaba ang oras ng trabaho. So, very unfair. Kaya naging disadvantages siya sa global corporation kasi nga mababa ang sahod na ibibigay sa mga nagtatrabaho. Tapos mataas yung oras ng kanilang pagtatrabaho. Yun yung kaya nagiging disadvantages. Yeah, nagiging one of the disadvantage of global corporations is ganyan. Then next disadvantages is environmental issues. Factories contribute to pollution and deforestation. So, ang mga planta at pabrika kasi is ang mga planta at pabrika ng malalaking korporasyon ay maaaring magdulot ng pollution sa hangin, of course. Tulad ng pollution sa hangin, tubig at lupa, maaari rin itong mag-ambag ng pagkaubos ng kagubatan at likas na yaman. For example, ang ilang mining companies na dayuhan ay naiulat na sumisira sa kabundukan at pinagmumulan ng tubig sa Mindanao at Palawan. So, nasisira yung mga natural resources natin, yung mga na dapat kinaiingatan natin. Yun yung mga nasisira. Then, ang mga planta na nagtatapon ng maruming tubig, sa ilog na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Nakakasira din siya ng livelihood ng mga tao. Livelihood? Pangkabuhayan ng mga tao. Then, nakakasira din siya sa ating environments, kaya nagiging disadvantage siya. Then, last is effect on local businesses. Small businesses struggle to compete with large corporations. Yes. Kasi, dahil mas malaki ang kapital at mas kilala ang global corporations, nahihirapan ang mga lokal na negosyo na makipagsabayan. Ang example, ang maliit na tindahan ng damit ay malulugi dahil sa presyon inaalok ng mga kilalang international brands tulad ng Zara or H&M, mga brands na mga sinina. Then, another example, mga sari-sari store na humihina ang benta dahil sa pagpasok ng 7-Eleven at mini-stop na maraming lugar. So, for example, sa Tagbi na, 'di ba, may Minimart na, may 7-Eleven pa. Kaya
nahihirapan yung mga maliliit na sari-sari store makipagkompetensya kasi nga malalaki yung capital or mas kilala yung 7-Eleven at Minimart dun sa Tagpi na. Then last is, wait lang guys, how Coca-Cola became a global corporation. So, you can read, no? Kasi nga ang taas. So, I will give the brief summary na lang sa Coca-Cola. So, Coca-Cola became a global corporation dahil sa strategic marketing, consistent branding, at pagpapalawak ng distribution worldwide. So, nagsimula ito noong 1886 sa Atlanta, USA at mabilis na lumago dahil sa unique na lasa at effective na advertising. So, pagdating ng 28th century, tinutok ng Coca-Cola ang global distribution para available siya sa iba't ibang bansa. So, inadapt din nila ang local cultures habang nagpapatuloy sa pagkakaroon ng consistent brand image. Sa pamamagitan ng partnerships, acquisition, at strong logistics, naging symbol of refreshment ang Coca-Cola sa buong mundo, kaya't isa siya sa recognizable na brand globally. So, yun yung brief summary kung bakit nga ba naging one of the global corporation yung Coca-Cola. Naging patok sa mga customer yung Coca-Cola. And yun lang po at maraming salamat. Bye-bye!